Ilang oras ang lumipas, sa kanilang mga tirahan, sinuri ni Tilly ang plano. Ayaw ni Ash na marinig na si Tilly mismo ang magpapalipad ng sigol. Nangako sa kanya si Roland na ilalayo siya sa harapang labanan. Itinama siya ni Tilly, na sinasabing walang sinang-ayunan si Roland. Nagulat si Ash na marinig ito, at mas lalo siyang nagulat nang malaman na si Tilly mismo ang humiling nito sa simula pa lang. Tinatanong niya si Ash kung ano sa tingin nito ang magagawa ni Roland para pigilan siya, tulad ng pagkulong sa kanya. Dahil doon ay tumahimik si Ash, at ngumiti si Tilly. Kung talagang suicide mission yun, marahil ay gagawin yun ni Roland, ngunit siya ay sasaklolo lamang kung mabaigo si Andrea na masnipe ang target at ipinaliwanag pa niya na ang kanyang trabaho ay simpleng ihatid ang mga God's punishment witches sa kanilang posisyon. Tinawag pa rin ito ni Ash na mapanganib. Alam ni Tilly na sasabihin niya iyon. Sinabi niya na malamang ay naiisip ni Ash na lilipad siya kasama ang mga demonyo, ngunit ipinaliwanag ni Tilly na hindi iyon kailangan. Ang mga galaw ng kalaban ay nakasalalay sa red mist. Hindi nila kailangang makita o gamitin ang sigul bilang pain at ang kailangan lang nilang gawin ay putulin ang supply ng kalaban. Nangatuwiran siya na kailangan ng demonyo ang muling pagsupply at kung wala iyon, hindi ito makakatakas ng malayo, at sa panahong iyon ay naghihintay na ang mga witch. Patuloy na nangatuwiran si Ash, ngunit pinutol siya ni Tilly at inamin niya na walang planong walang panganib, ngunit hindi siya sapat na hanggal para bitagin ang sarili niya. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpresenta ay dahil hindi siya mapalagay kung hindi niya binabantayan si Ash. Halos masabi ni Ash ang mahal na Reyna, ngunit sinabi ni Tilly na gamitin ang pangalan niya. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Tilly sa kwelyo, tumingkayad, at hinalikan siya sa labi mismo. Sa kisap-kisap na liwanag ng kandila, dahan-dahan silang naghiwalay, na parehong namumula ang pisngi. Si Tilly ang unang nagsalita. Maging sa Slumbering Island o sa Neverwinter, sa tuwing naglalakbay si Ash, naiiwan siya sa paghihintay sa loob ng ilang araw, minsan buwan. Hindi ganoon ang nangyari noong una silang nagkita sa lumang kabisera ng kaharian. Noon, magkasama sila araw-araw, at nagtataka siya kung bakit ngayon ay napakaingat na nito. Wala bang panganib noong hinahanap sila ng simbahan? Anuman ang mangyari, ayaw na niyang maghintay pa. Dahan-daang huminga si Ash at sinabing naiintindihan niya. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Nahulaan ni Tilly na sasabihin niyang huwag gumawa ng mga hindi kinakailangang panganib at idinagdag pa na pareho lang ang sinabi ni Roland. Ngunit umiling si Ash, hinayla siya palapit, at sinabing magiging okay siya. Ngunit gusto niya ng isa pang halik. Nagbago ang eksena, at si Furlon, kasama ang departamento ng mga kawani, ay bumati sa tatlo. Nakita ni Agatha ang mga marka sa mapa, at masasabi ni Axe na hindi sila nagpapabaya. Pagkatapos ay humingi siya ng buod ng mga kamakailang kaganapan. Ang linya sa mapa ay lumabas na mga dugout ng kalaban. Ipinaliwanag ni Furlon na si Sylvie ang unang nakapansin ng 6 na araw na ang nakakaraan, may ilang demonyo ang lumabas at nagsimulang maghukay. Kinumpirma ito ni Lightning sa huli, at iyon ang dahilan kung bakit ang sektor ay minarkahan bilang mapanganib. Sa pagdinig tungkol dito, pumasok sa isipan niya ang salitang mga trenches. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ipinakita ng mga ginuhit ni Lightning ang isang trench network na, bagaman magaspang, ay tumutulad sa layout ng sariling mga linya sa unahan ng unang hukbo. Ang mga pangunahing trench ay tumatakbo ng magkatabi, 10 hanggang ilang dosenang metro ang layo na konektado ng maraming cross trench. Sa papel, inilarawan ng isang magaspang na mapa ang ginawa ng kalaban. Sinabi ni Agatha na malinaw na natututo sila mula sa mga tao, habang nakita ni Edith na kawili-wili na ang mga cross trench ay hindi mukhang mga ruta ng pagtakas para sa kanya, kundi isang daan para sa pag-atake. Sumang-ayon si Axe na sinasabing ang pagiging mababa sa isang trench ay nagpapababa sa pagkakataong tamaan ng shrapnel, ngunit kung walang mga sandata na katumbas ng fortress artillery, hindi magbabago ang resulta sa ilang ditch lamang. Ang tanging pag-asa nila na manalo ay ang makalusot sa unahan. Ang posisyon ng unang hukbo, at ang pagiging malapit ng mga trench na yun ay magpapaikli sa oras na kailangan para sumulong. Nang tanungin ni Agatha kung paano sila dapat tumugon, sinabi ni Edith na walang kailangang baguhin. Sinabi niya na kapag umabot na ang paghuhukay sa artillery range, maaaring magsimula na ang Black River.
Maaaring maaksaya, ngunit nag-ipon si Kamahalan ng sapat na mga bala para sa labanang ito, at gusto niyang makita kung talagang kaya ng kalaban na magpatuloy sa paghuhukay sa ilalim ng putok ng baril. Pagkatapos ay tinanong ni Axe kung paano ang trabaho sa Riles. Nagulat si Furlan na mas madalas ang mga counterattack ng kalaban, ngunit minimal lang ang pinsala. Hindi makalapit ang mga ordinaryong demonyo, kaya tumigil ang mga demonyo sa pag-atake. Karamihan sa mga atake ay nagmula sa mga lumilipad na hayop, kadalasan ay 12 grupo. Pinaghihinalaan niya na ilang lumilipad na hayop na lang ang natitira sa Tekiri Ruins, at idinagdag pa na kung walang proteksyon mula sa mataas na ranggong demonyo, mas marami pa sana ang natanggal nila. Dahil doon ay napagtanto ni Agatha na aktibo na naman si Urshrok. Kinumpirma ito ni Furlan, sinasabing higit sa 1 beses, sadyang inakit nito ang putok mula sa anti-air squad, na nagbibigay sa mga lumilipad na hayop ng pagkakataong sumalakay. Bumigat ang tono ni Furlan nang sinabi niya na ang pagharap sa mataas na ranggong demonyo ay parang pakikipaglaban sa isang tunay na halimaw. Gustong-gusto ni Edith na marinig ang sasabihin niya. Kaya ipinaliwanag ni Furlan na kung paano palaging nakikita ng kalaban ang pinakamahina nilang punto sa mga depensa at lamalapag bago pa man may makapag-react. Iniiwan ang sinumang nakakita sa kanya na tulala sa loob ng ilang segundo, kahit na nakasuot ng God's Punishment Stone. Sinabi rin niya na kung wala ang proteksyong iyon, mas malala ang mga manggagawa na sumisilip mula sa cover dahil sa pag-uusisa ay tinamaan ng matinding takot. Kung mas malapit ka, mas malakas ang epekto, at ginagamit ng mga lumilipad na hayop na umiikot sa mga ulap ang mga sandaling iyon para sumalakay sa kanila. Kahit na may mga babala ni Sylvie, halos imposible pa rin itong tamaan. Ang pinakamahusay na resulta nila sa ngayon ay ang pagbaril sa isa sa mga braso nito, ngunit sa sunod na lumitaw ito, napansin nila na nag-generate na ang braso nito. Kung isa lang itong espesyal na kakayahan sa pagpapagaling tulad ni Lady Nana, iyon ay isang bagay, ngunit huminto siya, at pagkatapos ay inamin na iniulat ng mga sundalo na ang mga galaw ng demonyo ay nagiging mas mahirap subaybayan, na parang umangkop ito sa kanilang mga pag-atake. Dati, kaya itong panatilihin sa pwesto ng isang machine gun, ngayon ay kailangan na ng maraming squad na nagtutulungan. Kung walang sapat na sandata at mga God's Punishment Stone, naniniwala si Furlan na si Urshrok mismo ay maaaring paksain silang lahat. Inamin ni Agatha na noong panahon ng Federation, karaniwan itong tanawin, kapag nakaligtas ang isang demonyo, palagi itong bumabalik ng mas malakas. Ibinunyag niya na ang mga mataas na ranggong demonyo ay nag-evolve sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na labanan, mas malalim ang mga sugat, mas malaki ang paglago sa mahika at kasanayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinilala na maraming pambihirang mangkukulam ang bumagsak sa kanila, nabigo na lampasan ang kanilang sariling mga limitasyon habang ang mga pumatay sa kanila ay umangat sa halip. Gayunpaman, hindi lahat ng demonyo ay makakaligtas sa isang malubhang pinsala. Para makabawi ng napakabilis, dapat itong bahagi ng sarili nitong kakayahan. Isang butil ng pawis ang damaloy sa noo ni Axe habang nagtataka siya sa posibilidad na ang mataas na ranggong demonyo na ito ay may parehong sumpa at kakayahan sa pagpapagaling. Sumang-ayon si Agatha na malamang. Sinuportahan niya ang pagtatasa ni Furlan, tinatawag ang kalaban na isang tunay na halimaw, na nangangahulugang kailangan nila itong pabagsakin dito at ngayon dahil kung makakatakas ito, ang susunod na pagtatagpo ay maaaring maging sakuna. Isang tren ang umugang, na pansamantalang pumutol sa tensyon. Pinanood nila itong humandar patungo sa unahan, puno ng mga supply, na may lahat ng uri ng sandata na nakalagay sa ibabaw, na may mabibigat na machine gun, malalaking sandata, at syempre napakalaking artillery. Ang grupo ay naglakad patungo sa watchtower, nakatingin sa mga guho sa malayo. Tinanong ni Edith kung ito ba ang lugar kung saan ipinanganak si Agatha. Binalik siya ng kanyang isipan sa nakaraan, nakatayo sa gitna, isang mangkukulam ang bumati sa kanya sa pagsali sa Federation. Pinuri siya ng isa pa bilang pinakabatang high-rankang witch sa kasaysayan, tinatanggap siya sa ngalan ng Explorer Society. Nagsiksikan ang mga mas batang mangkukulam sa paligid, tinatawag siyang hindi kapanipaniwala. Noon, puno siya ng pagmamalaki. Makalipas ang ilang taon, sa loob ng isang nakatagong laboratorio kung saan maraming mangkukulam ang malubhang nasugatan.
Hiniling ng isa kung alam niya ang ginagawa niya, itinuturo na ang mga babaeng ito ay ibinigay ang lahat para sa Federation at walang malay lang. Nagalit siya na ginagawa sila ni Agatha na mga test subject. Mariing sinagot ni Agatha na sinasabing ang head trauma ay halos walang pagkakataon na gumaling, at dapat alam niya ito ng buo. Sa halip na mamatay, dapat ay makapag-ambag sila sa isang mas dakilang bagay. Tumanggi pa rin ang babae na tanggapin ito, ngunit hindi na siya tiningnan ni Agatha. Ang desisyon, aniya, ay nilagdaan mismo ni Lady Akali. Kung hindi niya ito matatanggap, maaari siyang umalis. Tumalon ulit ang alaala, sa pagkakataong ito, sinisira ng mga demonyo ang mga pader ng lungsod. Binalaan siya ng kanyang kasama na hindi na kayang panatilihin ng koalisyon ng matagal at hinimok siyang tumakas, ngunit hindi pa nakakabalik ang nakababatang kapatid ni Agatha. Hinayla siya pabalik, iginigiit na ang kanyang kapatid ay isang sundalo sa garrison at hinding-hindi iiwan ang linya. Kung mamatay si Agatha dito, magiging pagtataksil ito sa pasya ng kanyang kapatid. Nag-alinlangan siya, pero mabilis nang papalapit ang mga demonyo. Habang pinigilan niya ang ilan sa mga demonyo, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na tumakbo habang may pagkakataon pa. Tinanong nila kung saan sila pupunta kung iiwan nila ang Tekira, at itinuro niya ang gubat na nasa kabila ng kabundukan, sa kabilang ibayo ng ilog, patungo sa mga kagubatan kung saan sila maaaring magsimulang muli. Ang sumunod na alaala ay nangyakapin ni Agatha ang kanyang nasugatang tauhan habang namamatay ito sa kanyang mga bisig, tinatanong kung bakit nito ipinagpilitan ang sarili hanggang sa dulo. Kung tumakbo lang sana ito, maaaring buhay pa ito ngayon. Ngunit sinabi nito sa kanya na kahit wala siyang mahika, marami pa rin siyang naiintindihan, at ang pagprotekta sa kanya ay palagi niyang tungkulin. Bumalik sa kasalukuyan, hinarap ni Agatha si Axe na may hiling, na kung maaari bang itulak ng First Army ang frontline sa loob ng 10 kilometro ng Tekira, at hiniling niya na ang unang salvo ng artillery na nakatutok sa lungsod ay siya at ang mga mangkukulam ng Tekira ang magpapaputok. Nang dumating ang gabi, at tila yumanig ang lupa, lumitaw ang mga demonyo mula sa ilalim, at biglang dumagsa. May sumunod na dalawang malaking anino, at napagtanto ni Sylvie na ang mga ito ay malalaking bato mula sa Judgment Stone, na nagpapawalang bisa sa kanyang kakayahan. Kinuha niya ang telepono, at ilang sandali lang, umalangaw ang mga alarma sa buong kampo. Inutusan ng mga engineering crew na bitawan ang kanilang mga kasangkapan at magtungo sa pinakamalapit na kanlungan. Sa ilalim ng direksyon ng First Army, nagsipasok ang mga manggagawa sa ilalim ng lupa, isa-isa, hanggang sa sarhan ang mabigat na pinto ng blast door sa likod nila. Pagkatapos ay katahimikan ng bomb alert sa gabi. Iniulat ni Sylvie na kumpleto na ang paglikas, nakatalaga na ang blackout, at ang First Army ay gumagalaw na sa posisyon. Pagkatapos ay tumunog ang isa pang telepono. Sa pagkakataong ito, si Vayner ang nagtatanong para sa mga coordinate ng kalaban at posisyon ng test fire, halos sa parehong oras. Ang Black River 1 at 2 ay gumawa ng parehong kahilingan. Ibinigay ni Sylvie ang linya kay Lightning at Maggie, tinatanong kung nasaan sila. Sumagot si Lightning na kabababa lang niya, at nasa ibabaw lang niya si Maggie, at tinanong kung naglunsad ba ng full-scale na pag-atake ang mga demonyo. Naniniwala si Sylvie na ito nga, at pinaghihinalaan niyang ginagamit ng kalaban ang malaking bato ng Judgment Stone upang harangan ang kanyang paningin. Sinabi ni Lightning na alam niya ang gagawin at handa siyang pumunta sa mga guho ng Tekira, dahil masyadong madilim para makita, sinabihan niya si Maggie na lumipat sa night vision. Sa gitna ng ere, nagpalit anyo si Maggie mula kalapati patungong Quago, at nagpatuloy ang dalawa hanggang sa pinilit sila ni Sylvie na bumalik, sinasabing gumagalaw na ang mataas na ranggong demonyo. Naramdaman ni Lightning ang kilabot sa kanyang gulugod, pagkatapos ay pinilit niyang lunukan ang takot, iniisip na hindi siya madaling makikita nito. Kung babalik siya ngayon, hindi niya malalaman kung ano ang tinatago ng mga demonyo. Hanggat nananatili siya sa labas ng anti-magic zone nito, hindi siya mahuhuli. Pagkatapos ay sinabihan niya si Maggie na bantayan ito habang nilalagay siya sa kanyang damit, pagkatapos ay pinabilis niya ang paglipad. Ang babala ni Sylvie ay mas matalas sa pagkakataong ito, sinasabing napansin na siya ng kalaban. Nakita ni Maggie ito sa unahan, sa kanilang kanan. Nakita ni Lightning ang pagkinang ng pula bago ang isang sinag ng enerhiya ay sumalampak patungo sa kanila. Malakas siyang lumiko ng mabilis, ngunit hinabol siya nito. Muli siyang umikot, iniiwasan ito,
at sa pagkakataong iyon ay nakita niya ang ilang mga demonyong gagamba na naghahakot ng malalaking cylindrical na bato patungo sa Neverwinter. Biglang tumigil ang demonyo. Tinanong siya ni Maggie kung bakit. Napansin ni Lightning na hindi na siya sinusundan ng demonyo. Malinaw, alam ng demonyo na hindi niya siya mahahabol, at sa pagkakataong ito, idineklara niya ang kanyang tagumpay. Kaya, itinaas niya ang kanyang gitnang daliri patungo sa malaking anino sa malayo at sinabi na ito ang kilos ng panalo na minsan nang itinuro sa kanya ng kanyang kamahalan. Pagkatapos nito ay pinabilis niya ang kanyang paglipad patungo sa Neverwinter. Sa sandaling iyon, ang mga bala ay hamampas sa kalangitan tulad ng mga bulalakaw. Bulong ni Maggie na napakaganda nito, samantala, ikinuyong ni Lightning ang kanyang mga kamao. Sa command center, nanginginig ang bubong sa bawat pagsabog. Ibinagsak ni Axe ang kanyang kamay sa mesa. Sinasabing kung daytime assault ito, hindi man lang magtatagal ang mga halimaw na iyon ng kalahating araw. Nanatiling kalmado si Edith. Itinuturo na iyon mismo ang dahilan kung bakit pinili ng kalaban ang isang night assault. Gayunpaman, maganda ang mga resulta. Kung wala si Sylvie, hindi man lang nila malalaman kung saan tatutok, lalo na't sinusubaybayan ang mga blind spots. Sa ngayon, umaayon sa kanila ang nangyayari kaya walang dahilan upang magmadali. Ayaw ni Axe na mag-aksaya ng pinaghirapang mga Amination. Ngunit hindi nag-aalala si Edith. Naisip niya na sa sandaling dumating sila sa loob ng mortar range, wala silang pagpipilian kundi ibuhos ang lahat ng mayroon sila sa isang malaking pagtulak. Ngumiti siya, tila naaliw, habang sinasabi na inakala ng mga demonyo na ang gabi ang kanilang bentahe. Ngunit wala silang ideya na ang mga flares ay gagawing liwanag ang dilim, at kapag nangyari iyon, wala nang pagtataguan. Gumawa ng hakbang si Earthrock dahil sa wakas ay tumigil na ang pambobomba, at pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na sumugod. Gayunpaman, ang mga gunner ng Grey Castle ay nasa posisyon na. Ang signal ay umakyat, at ang mga flares ay lumipad ng mataas sa hangin, sumabog sa ibabaw at dahan-daang lumulutang pababa. Hinurap-kurap ng mga demonyo ang kanilang mga mata sa biglaang liwanag, at sa pag-aalinlangan na iyon, nilok ng Grey Castle ang kanilang mga target. Isang bagyo ng mga bala ang umalangaw sa ibabaw, sumasalampak sa lupa sa likod ng malaking pagsabog. Yumanig ang lupa, nayanig ang hangin, at bago pa man mawala ang alikabok, isa pang alon ng mga flares ang nagliwanag muli sa buong lugar. Mula sa likuran, tumitig si Earthrock patungo sa kalangitan, at nagkomento siya na kalahating taon na ang nakakaraan. Ang parehong mga tao ay walang magawa sa gabi, napilitang magtago sa kanilang mga kampo. Ngayon ay hindi lang sila nakahanap ng solusyon kundi matyaga pang naghintay sa perpektong sandali upang gamitin ito. Napagtanto niya na hindi na nila maaaring isipin ang mga tao bilang mga insekto. Sa ganoong kalkulasyon, hindi na ito ang gawa ng biktima, kundi isang kalaban na karapat-dapat seryosohin, at sa tingin niya ay kailangan itong marinig ng kanilang Panginoon. Nagpatuloy ang labanan at winasak ng pambobomba ang lungsod. Samantala, nagsimulang tumakbo si Earthrock, determinadong patayin ang mga mata at braso ng kalaban bago pa man sila maging isang tunay na problema. Kaya, tumalon siya sa isang hot air balloon pagkatapos ay nagkaroon ng nakakatakot na ngiti, nakikita ang nakakatakot na mukha ng tao, pagkatapos ay pinunit niya ito sa dalawa, hinahayaang mahulog ang mga katawan mula sa kalangitan. Ang kanyang matinis na sigaw ay umalangaw sa buong labanan. Ito ay nagtulak sa mga demonyo na sumugod sa isang buo, nagngingit-ngit na pagmamadali. Isang bala ang palm unit sa isa sa mga demonyo, at ang putok ng machine gun ay umukit sa isa pa, ngunit patuloy silang dumarating, nagmamadaling dumaan sa ibabaw ng kanilang sariling patay na kasamahan. Ang mga demonyong gagamba ay sumugod din, ngunit kahit sila ay hindi kayang harapin ang bagyo ng mga bala. Hindi nagtagal at ang lugar ay naging isang gilingan ng karne. Ang mga lumilipad na hayop ay sumugod, ngunit ang mga anti-air crew ng Grey Castle ay sinusubaybayan na sila, pinatutumba sila sa kalangitan sa mga putok ng apoy at shrapnel. Paulit-ulit, samantala, si Earthrock mismo ay nagpapakahirap at inihagis ang sarili sa mga depensa, sinusubukang sirain ang pader ng putok ng baril. Sa bawat pagkakataon, ang tindi ng mga bala ay pinilit siyang bumalik. Namumula ang mga mata at galit na galit, habang mas marami sa kanyang mga tao ang bumabagsak. Sa oras na nagsimula ng sumikat ang araw muli, ang mga baril ay halos masyadong mainit para hawakan,
at ang mga balat ng bala ay nahulog sa ilalim ng mga paa. Sa wakas ay huminto na ang pagpapaputok, nag-iiwan lamang ng maasim na amoy ng pulbura at baho ng dugo. Umalis si Agatha mula sa underground command post kasama si Axe at ang iba pa, naglalakad patungo sa labas. Sa kabila ng mga linya ay naroon ang mga craters, mga nalumpo na bangkay, at ang huling bahagi ng kaaway na naglalakad ng patalikod patungo sa kagubatan. Nakasaksi sa lahat ng ito, bumilis ang kanyang paghinga. At pagkatapos, sa isang pagmamadali ng kagalakan, inihayag niya na nakamit nila ang tagumpay. Hinayla ng isang sundalo ang isang mabigat na canvas na tela, na naglalantad ng isang hilera ng mga kanyan na nakahanay sa perpektong porma sayon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang lubad sa kamay ni Agatha. Lumapit si Phyllis sa tabi niya. Inamin niya na may utang siya kay Agatha, sinasabing 4 na siglo na ang nakakaraan. Kinutya niya ito sa likod ng kanyang likod dahil sa pag-asa sa mga mortal, iginigiit na ang pagbibigay ng ganoong mahahalagang gawain sa kanila ay magtatapos lamang sa kalamidad. Ngumiti si Agatha, inaamin na iyon ang sinasabi ng lahat noon. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang iniisip nito ngayon. Kinuha ni Phyllis ang isang lubod mula sa kanyang kamay at, na may ngiti, sinabi na ang pakikipaglaban ng kasama ang mga mortal ay hindi naman pala masama. Itinaas ng sundalo ang isang bandila, pagkatapos ay inihayag na magpaputok. Hinayla ng mga mangkukulam ng Tekira ang kanilang mga lubod sa pagpapaputok ng magkasama, at ang mga bala ay umalangaw sa hangin. Bago sumalampak sa mga guho ng Tekira, sinira hindi lamang ang crumbling stone kundi pati na rin ang ilang mga demonyo na nagtatago pa rin doon. Samantala, pinapanood ni Sylvie ang artilleria at pagkatapos ay inihayag na oras na upang magsimula.